Yes, Bombo Fromy nakaranas kaninang mga alas 7 hanggang alas 8 ng pagbigat ng daloy ng trapiko dito sa parte ng Burgos Street kung saan dahil na lamang dito sa mga pagdaan ng ilang mga sasakyan, lalong-lalo na itong mga jeepney, mga tricycle at ilang mga motorista dahil sinasamantala nila ngayon itong magandang panahon at sinabayan pa nitong pagtaas ng tubig na dala ng high tide at syempre dito sa ilang mga parte ng ating lungsod ng Dagupan ay talagang nakaranas ng tubig ng pagtaas ng high tide. At syempre sa ngayong oras na ito, Bombo Fromy, ay medyo okay na itong lagay ng ating kalsada at medyo bumaba na rin itong tubig baha or itong tubig ng high tide dito sa ating area. Kaya itong ilan tuloy-tuloy na itong kanilang pamamasada, pag-aantay ng mga pasahero, lalong-lalo na dito sa ating nakapanayam si Sir Maki Diaz kung saan ngayon itong unang araw niya na magmamasada dahil 2 linggong natenga dahil sa malawakang pagbaha dito sa lungsod ng Dagupan dahil itong downtown kung matatandaan ay lagpas tuhod yung naging tubig kaya hindi pwedeng makadaan itong mga sasakyan, lalong-lalo na itong mga pampasahero natin, mga jeepney man yan at mga tricycle. At ayon pa sa kanya na nagkaroon ng yung pumasok yung tubig dito sa tambutsyo ng kanyang sasakyan nung mga nakaraang mga araw at pinilit niyang mamasada. Ngunit dahil sa ganun na nangyari ay hininto niya muna at inantay itong magandang panahon. Ngayon inaasahan niya na mas marami siyang makikita ngayon mga pasahero dahil sa pagbalik na din ng sigla nitong mga lalo na yung mga pasok ng estudyante at maging dito sa mga mamimili nating pumupunta dito sa downtown na area. At para sa kamalayan at kaalaman natin mga viewers and listeners, ating pakinggan itong naging panayam kay Sir Maki Diaz, isang tricycle driver. Ngayon lang ako nakapasada kay 2 linggong bagyo. Kaya para may panding pambili ng pagkain na saka baon ng mga bata. Sir, yung ngayong 2 linggo yung naranasan nyo, hindi kayo talaga na masada, sir? Nasaan lang kayo? Wala, dito lang kami. Yan lang sa pag walang tubig, doon kami yung pag malalim, hindi namin nilulusog yung tricycle, mahirap na baga, basira pa. Pero na-try nyo nang nasiraan ng sasakyan, sir, ng kasagsayan ng baha? Oo. Tinulak ko yung tricycle kasi napasukan yung tambo ng tubig. At tinulak ko. Taga akong pinandar. Anong pumandar na, inuwi ko na. Hindi na kayo naman. Hindi na. Sir, ilan yung nagamit nyo, o yung nagastos nyo doon sa pagpapasaayos nun, or kayo na mismo na kayo? Ako na, pinas ko lang yung tricycle para yung tubig maalis sa tambuso. At dito, sir, ngayon, sir, dahil may high tide, anong gagawin yung pamamaraan, lalo na nakapila kayo? So, yung kunang namin dito, turno-turnoan lang. Kung may tatawag dyan, kukunin ng nasa una. Hindi nyo ba isukita sa alang-alang mataas na tubig? Hindi na. Mga alternatibong rutan na dadaan. Kasi kung medyo walang tubig, doon, pero medyo malalim. Huwag na lang ba? Sa tingin nyo ngayon, sir, ilan yung makukuha yung kita? Mataas ba ngayon, sir, sa tingin nyo? Parehas din. Ante man, ante! Parehas din. Pero pag walang tubig dito, ang daming naglalakad. Ante man! Daming naglalakad. Kaya, taste na lang. Taste. Karamihan, sir, sa mga pasero nyo ngayon, sa Jante. May mga, minsan may papasok din sa sita, iatid namin. Magkano bigay nila, yun lang. Pero magkano singil din talaga, sir? Yung mga estudyante, may magbibigay ng 10, 15, ganyan. Okay lang. Hindi kawawa yung mga bata eh. Minaano ko kasi, mga baon nila. Ito lang, taste lang tayo sa pamamasada natin. High tide pa.
Yes, Bombo Frami. At yung ating naging panayam kay Sir Maki Diaz, isang tricycle driver. At batay sa tala ng LGU Dagupan City, ang mga naapektahan o mga naapektuhan na mga pampasaherong sasakyan natin dito sa lungsod ay umabot sa mahigit 2,000. Kaya talaga ngayon ay ito din ang kanilang tinututukan na matulungan dito nga sa lungsod ng Dagupan. At syempre kanina ay nag-attend tayo dito sa may naging flag raising ceremony ng LGU Dagupan sa pangunguna ni Mayor Belen Fernandez, kung saan dito pinasalamatan niya yung tulong ng ilang mga department heads, lalong-lalo na yung CDRRMO, City Health Office, Engineering Office at itong MSWDO at iba pang mga katuwang, lalo na yung mga national agencies, ang Bureau of Fire Protection, PNP at mga volunteers ng Dagupan City sa patuloy na pagtutok sa mga relief operations at mga rescue operations, lalong-lalo na yung mga apektadong mga nabahang mga area dito sa ating lungsod ng Dagupan. At batay din no sa ating alkalde no na nasa 95% na ang mga bumaba na itong mga tubig baha dito sa lungsod ng Dagupan. Yung ilan na lamang ay mga sitio na may mga ginagawang mga project at ito yung mga may naipon na lamang no ng mga tubig. At dito naman sa area natin sa buong Central Business District, wala na tayong mga nakikita at napapansin na mga tubig na mga naiwan nitong tuloy-tuloy na pag-ulan dito sa ating lungsod ng Dagupan, Bombo Frami. How's that, Bombo Frami? So ngayon ay business as usual na itong mga kaganapan. May mga nakita ka bang mga ilang establishment na hanggang sa ngayon ay sarado na or totally closed? Yes, Bombo Frami. May mga nakita tayong area na mga sarado pa na mga business establishment. At yung ilan naman talagang unang araw pa lang din na nagbukas sila dahil medyo gumaganda na itong panahon. Yung ilan naman na mga 2 days na nagbukas dahil syempre yung kanilang mga kita ay para mabawi no dito sa nasabing naranasan na 2 linggo. Talagang problema itong 2 linggo na naging pag-ulan at syempre itong mataas na pagbaha na umabot nga sa lagpas sa tuhod dito nga sa mga Central Business District natin, lalo na dito sa downtown area, Bombo Frami. So tuloy-tuloy ang pagbenta, lalong-lalo yung mga vendors natin, mga ambulant vendors ng gulay, prutas at itong mga fish vendors natin dahil isa din sila sa mga apektado talaga dito sa nasabing masamang panahon at itong pag-ulan. Kaya yung ilan dati no, nung nagkaroon ng bahana dito sa Dagupan City, dito sila sa may parte ng Quintus Bridge no, na nagbenta at ito na may pinayagan ng alkalde dahil alam niya yung naging problema ng ating mga vendors dyan sa parte ng downtown area, Bombo Frami. Alright, and with that, maraming salamat, Bombo Oliver. Yes, Bombo Frami, at yan ang ating update dito sa Burgos Street. Ito si Bombo Oliver Dacumus nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta radyo. Bombo!